Magandang araw mga bata. Magandang araw po. So, bago tayo magsimula ngayong araw, inaanyayahan ko muna ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Riklon, pwede bang ikaw muna sa ating panalangin? Sige po. Ngalan ng Ama, ng Anak, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, tingnan nyo muna ang inyong paligid kung may mga nakalat kayo nakikita and ayusin ang inyong upuan. Sige po. Okay na ba? Opo. Muli, magandang umagang mga bata. Ako po pala si Teacher Danica, kasama ko si... Ako nga po pala si Teacher Angel. At kami ang inyong magiging guro ngayon sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase? Mabuti naman na tulang lumiban sa ating klase. Mukhang handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin. Opo. So, bago tayo magsimula, ito pala ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan sa oras ng klase. Unang-una, pakibasa nga po lahat. Mag-ingat at maaga. Pumasok sa tamang oras at ihanda ang iyong mga gamit. Pangalawa, Makinig ng mabuti. Tingnan at pakinggan ang guro habang nagsasalita. pangatlo po, Itaas ang kamay. Kamay. Itaas ang iyong kamay bago magsalita o sumagot. pang-apat, Maging mabuti at may respeto. Gamitin ang please at salamat. Iwasan ang panunukso. pang-lima, Manatilihin ang kalinisan at kaayusan. Itapon ang basura sa tamang lagayan. At ayusin ang iyong pwesto. at ang panghuli naman ay ang Maging ligtas. Maglaan ng dahan-dahan. Keep hands and feet to yourself. So, inaasahan ko na inyong susundin at uunawain ng mabuti itong mga ating alituntunin ngayong araw. So, ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ano nga po muli ang ating nakaraang aralin, Sam? Ay, tungkol po sa tamang pag-aalaga ng hayop Tama. at pagkapakain. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, may ipapakita sa inyo si teacher ng mga larawan. Titingnan nyo at sasagutin ang aking mga katanungan. Liwanag ba? Opo. Ay, nalaglag teacher. Okay, Riklon. Ano napansin mo sa mga larawan? Ano Sa po? unang larawan. Sa unang larawan po, nagsusuklay po yung batang babae. Ikaw naman, Philip. Sa pangalawa naman po. Ano po, naliligo siya. Okay, Charmaine. Ikaw naman. Charlene pala. Sorry. Nagtututbrush po kasama yung brush ko. Ay. Okay. Sa tingin nyo, mahalaga ba itong mga gawain na to sa atin? Opo. Bakit? Para po, ako na. Yes, Charlene. Para po malinis ang ating pangangatawan. Sino pa may iba pa bang idea? Sinabi niya na po. Okay, sige. So, base sa mga larawan, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayon? Ma'am. Yes, Triklon? Ano po? Tungkol po sa kalinisan at kaayusan sa katawan. Sino pa? Ganon din po. Yes, Andre? Pag-aalaga po sa katawan. Sino pa? Meron pa bang idea? Magiging malinis po ng ngipin. Sige. Thank you sa inyong mga sagot. So ngayon, ang papag-aralan natin ay tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Then, bago tayo dumako dyan, meron muna akong papabasa sa inyong isang talata. Maaari pang basahin ng lahat? Opo. So, Pangangalaga sa sarili ay mahalaga upang manatiling malinis at malusog ang ating katawan. Dapat tayong maligo araw-araw, magsipilyo ng ngipin, maghugas ng kamay,
at magsuot ng malinis na damit. Mahalaga rin ang paggupit na kuko upang maiwasan ang dumi at mikrobyo. Kapag tayo ay malinis sa katawan, mas naiiwasan natin ang pagkakasakit at mas maganda ang ating pakiramdam. Nagkakaroon din tayo ng kumpiyansa sa sarili at maayos na pakikitungo sa ibang tao. So, ano ang sinasabi sa talata base sa inyong binasa? Yes, Charlene? Kailangan daw pong malinis at malusog ang ating katawan. Tama. Opo. Ikaw, Philip, Pagiging responsable sa sarili. meron pa ba? Okay, yun. Ano-ano yung mga sinabing mga dapat gawin natin para maging malinis tayo at maayos sa sarili? Yes, Philip? Maligo araw-araw. Sino pa? Yes, Charlene? Magsuot daw po ng malinis na damit. So, yes, topic. Magsipilyo ng ngipin. Ginagawa ba natin lahat yan araw-araw? Opo. Hindi. Ay, Philip, bawal yun. So, yan. Dahil ngayon, may mga ideya na kayo sa ating pag-aaralan. Ngayon, papalawakin ng mabuti ni Teacher Angel ang ating topic ngayon tungkulin sa sarili. Opo. So, ang ating learning objective ay sa loob ng 50 minuto at sa aralin sa EPP5, at least 80% sa mga mag-aaral ay inaasahan na ipapaliwanag ang kahalagan ng wastong pangangalaga sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, at natutukoy ang mga wastong gawain sa pangangalaga ng kalinisan at kalusugan. Na ipapakita ang wastong pagsasagawang mga gawain pangangalaga sa sarili, halimbawa ng kalinisan ng katawan, tamang pag-aayos ng sarili at iba pang kaugnay na gawain na nakatutulong sa maayos na pamumuhay sa tahanan. Na ipapamalas ang pagpapahalaga at responsibilidad sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa talakayan at pagsunod sa mga wastong gawin sa pangangalaga ng sarili sa panahon ng pagdadalaga or pagbibinata. Okay, Teacher Angel, ikaw na po ang magpatuloy ng ating klase. So, ayan. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So, palipat. Lahat po ba nakinig kay Teacher Danica kanina? Opo. Ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim kung ano ang kanyang mga nabanggit kanina. So, ang ating lesson ngayong araw is tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So, meron ba kayong ideya sa ating lesson ngayong araw? Opo. Ayan. So, ayan. Sinong maaaring magbasa ng unang Charlene, pakibasa. Ang tungkulin sa sarili ay dapat nagsisimula sa sarili. Mahirap isalin sa ibang tao ang responsibilidad kung hindi ito nagsisimulang gawin sa sarili. Ayan, tama. Na ang tungkulin sa sarili ay nagsisimula sa ating sarili. Hindi sa ibang tao, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo. Dahil ang tungkulin sa sarili o ang kalinisan o ang pagiging responsable sa sarili is talagang dapat inaaral yan sa ating sarili. Andyan lang ang ating mga magulang para maging guide, para gawin yung mga dapat at hindi dapat gawin. So, sa pangalawa, ang isang binata, dalaga, ay may bagay. So, ayan, meron tayo ditong pangangalaga sa sarili. Sino maaaring magbasa ng unang numero? Sam. Tumataas ng kamay si Kuya Sam. Sundin at gawin ang kanais-nais na pag-uugali sa pagkain. Malaki at mahalaga ang epekto nito sa ating katawan. Apektado ang bawat aspeto ng ating kalusugan kung kaya't kailangan isaalang-alang ang mga sumusunod.
So, tama. So, sabi dyan is talagang ang pagkain ang numero uno pangangailangan ng tao. So, napaka-importante. So, meron ditong nabanggit na dapat sundin. Ito, ang dapat nating sundin. So, ayan, number 1, sundin at gawin ang kanais-nais na pag-uugali sa pagkain. So, merong dapat sinusunod or merong ginagawa sa pag tayo kumakain. Ang una dito is kumain sa tamang oras. Kayo po bang mga bata ay kumakain sa tamang oras? Opo. Yan. Pangalawa, kumain ng sapat at masustansyang pagkain. Kayo po, kumakain po ba kayo ng masustansyang pagkain? Opo, mga Opo. gulay. Ano po ang inyong mga kinakain masustansya? Ayan, may sapitan. Gulay at prutas po. Ay, gulay at prutas. Ano pong gulay at prutas ang kinakain nyo? Palaya po. Ay, magaling. Yun, ma'am. Sabi, ang ampalaya is nakakatulong para luminaw ang mata. So, tama naman po. Yan. Pangatlo, iwasang magmadali sa pagkain. So, kapag tayo kumakain is, huwag tayong mamadali. Kumbaga, i-cherish natin yung pagkain. Kumbaga, huwag natin madaliin para hindi sumakit ang ating tiyan. Dito, ayan, nguyain mabuti ang pagkain. Bakit kailangan nguyain mabuti ang pagkain, Miss Apitan? Para po di mabulunan. Ayan, tama. Sino pa po may idea? Para po mas matulong agad. Matulog yan, tama naman po. Sino pa po? Ano po, para malasap natin yung sarap ng pagkain. Ayan, very good po. Yan, panghuli, iwasan ang pagkain ng chicherya. So, sino po ang mahilig sa atin sa chicherya? Ayan, so dapat masarap pero dapat iwasan or limitahan ang pagkain ng chicherya. So, sa isang linggo lang. ayun, pwede naman po para kumbaga ay, pwede naman makatikim minsan. Next po. Ayan. Pangangalaga sa sarili. Nakatutulong sa pagtunaw ng pagkain at pagbabawas ng dumi sa katawan. At maayos na daloy ng dugo ang pag-eehersisyo. Sino po ba nag-eehersisyo sa atin? Si Philip po. Si Philip po. Philip. Anong klaseng pag-eehersisyo ang ginagawa ni Philip? Nagbubuhat po. Ay, nagbubuhat. Tas natakbo. Ay, tumatakbo. Ayan. Pangalawa, nakatutulong na iwasan ang pagsakit kapag tama o wasto ang oras na pagtulog. Sa isang araw po, ilang hours tayo natutulog? 8 po. Ayan. 8 hours tayo dapat natutulog. Pangatlo, tiyaking regular ang pagdumi, araw-araw o bowel movement. So, dapat daw ang ating pagdumi is regular or araw-araw para yung ating kinakain is na ilalabas agad natin. Hindi tayo naiipunan ng mga dumi sa loob ng ating katawan. At pang-apat, panatiling maayos ang sarili. Next. Ayan, meron tayong kalinisan at kaayusan. Ayan, sino po maaaring magbasa? Ayan, Riklon, pabasa po. Hindi kailangang maganda o gwapo ang isang tao. Mahalaga sa bawat tao ang kalinisan at kaayusan. Tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ang kaniyang pansariling kaayusan at kalinisan. Kaaya-ayang tingnan ang sinaman kapag siya ay malinis at maayos. Ayan, tamang-tama po ang kanyang sinabi na hindi kailangan na maganda o gwapo ka lang sa pagiging, ang isang tao. So, napakahalaga na ang una ang kalinisan at kaayusan sa sarili. Ayan, next. Ayan, meron tayo ditong dapat gawin. Ayan, sa una, maligo araw-araw. Kayo guys, kayo class, ilang beses naliligo sa araw-araw? Miss Apitan? 3 po, 3 araw. At? Sa isa't linggo. Ay, araw-araw ako naliligo. Ay, araw-araw daw siya Minsan po, naliligo. dalawa pag mabanas. Ayan. So, ito, sa araw-araw na paliligo, ito, upang mapanatili ang malinis at nais-nais na amoy.
syempre, pag hindi tayo naliligo, maaaring yung pawis natin is talagang kumakapit sa ating katawan at nagme-made ito or alam niyo po ba yung mga parang amoy sa kilikili? Yan, yung mga ganon. So, dapat lagi tayong naliligo araw-araw. Ayan, last, mapapagaan din ito ang pakiramdam at magiging maayos ang daloy ng dugo sa katawan. So, talagang napakahalaga ng paliligo sa araw-araw. Next. Ayan. Number 1, panatiling malinis at malusog ang buhok. Ayan, tama. So, sabi dito, ang shampoo 2 o 3 beses sa isang linggo. Pangalawa, suklayin ang buhok ng madalas. Lagyan ng langis ng nyog ang buhok minsan sa isang buwan. Siyempre, ang langis ng nyog is nakakatulong siya sa ating buhok. So, magpagupit minsan sa isang buwan. Ilang beses po ba kayo nagpapagupit? Dalawa po. Sa lalaki po, ilang beses po kayo nagpapagupit sa isang buwan? Isa po. Isa. Sa babae po, Wala po. ay wala. Ano lang, kung kailan lang. sa mood. Depende po. Pag boring, ano po? Opo. Pagkahawak ng gunting, pag boring kasi nagbabangs. Next. Ayan. Ayan, magsipilyo ng ngipin. Sa isang araw po, kailan po, ilang beses po kayo sisipilyo ng ngipin? Pili ko isa lang. Ay, 3 yan. Ang una, sa Pagkagising paggising ng aga. Pangalawa, Tanghali. tanghali. Pangatlo, Bago bago matulog. matulog. Ayan, tama naman po. Ayan, sabi nga dito, 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Tama ang nabanggit kanina. Sa pangalawa, iwasan din ang madalas na pagkain ng candy. Sino po bang mahilig mag-candy dito? Charging Ayan, sabi dyan, iwasan ang pagkikandy kasi ito ang sumisira sa ating ngipin. O anumang matatamis ang masarap po. So, iwasan na para hindi agad masira ang ating ngipin. So, dumalaw sa dentista ng 2 beses o higit pa sa isang taon. So, dapat daw is ipa-check natin ang ating ngipin sa mga profesional. Ayan. Next. Ayan. Putulin ang kuko at linisin. Sino po ang nagpuputol ng mga kuko ninyo? Kami po. Ayan, kayo po. Kaya nga, ang nabanggit ko kanina is sarili. Kumbaga, ang kalinisan sa katawan is nagsisimula sa ating sarili. So, ugaliin ang magputol at maglinis ng kuko sa kamay at paa gamit ang nail cutter kapag mahaba ang mga ito. Ayan, tama naman po, di ba? Ayan. Paghuhugas ng kamay. Kailan po kayo naghuhugas ng kamay? Bago po kumain. Bago kumain? Pagkatapos kumain? Ayan. Sabi dito, ugaliin ang paghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Gumamit ng palikuran o restroom. So, tama naman po, di ba na ugaliin nating maghugas ng kamay para iwas sa sakit. Tama naman po. Next, paglilinis ng tainga. So, bakit importante maglinis ng tainga? para may marinig po. Para may tama naman po. Siyempre, kapag marumi ang ating tainga, posibleng mahina ang ating pandi kasi natatakpan siya. Opo. Miss Apita, ano po kanyang idea? Ano po, kailangan po maglinis ng tainga. Ayan, Para kailangan. hindi po magbara yung mga tutulin. Ayun, tama naman po. Ayan. Ang sabi dito, linisin ng cotton buds ang labas ng tainga. Araw-araw at minsan naman na sa isang linggo ang loob ng tainga. So, sino po ang naglilinis ng inyong tainga? Kami po. Kami din po. So, dapat, ang paglilinis ng tainga is talagang dapat maingat tayo kasi nga, baka maano ang ating eardrum.
matawaan siya kasi ang cotton buds is medyo matigas pero kung ano man siya bulak. So ingat pa din mga bata ha. Ayan. Next then. Ayan. Ito sinabi ko kanina na laging maligo kasi maaring magka-amoy sa kilikili. So, gumamit ng deodorant o tawas matapos maligo. Ito ay kung kinakailangan lamang. So, kapag alam nyo sa sarili nyo na medyo may amoy, so, pwede tayong gumamit ng deodorant o tawas para maiwasan ang mga ganong sitwasyon. Ngayon, magpalit araw-araw ng damit, panloob at medyas. Tama naman po. Ugaliin magdala ng malinis na panyo araw-araw. Kumain lagi ng wasto at masustansyang pagkain. Last, mag-ehersisyo araw-araw. So, tama naman po ang mga nabanggit ko kanina. So, magsuot ng malinis at plantsadong damit. Ayan. Siyempre, kailangan nating sa ating pagsuot at ay dapat malinis din. Ayan, wait lang. So, ayan. Ilang beses nga po ulit dapat mag-toothbrush araw-araw? Tatlo po. Ayan. Ano pa pong natatandaan nyo base sa aking mga nabanggit kanina? Mr. Carpio? Ano po? Maligo araw-araw. Maligo araw-araw. Sino pa po? Maglinis po at mag-nail cutter. Ayan, talagang maglinis na at mag-nail cutter. Opo, tama naman po. Talagang nakinig tayo. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating tatawagin ko na si Teacher Danica para sa kanyang aktibidad. Ayan. So, ngayon, bumilang muna kayo ng dalawa. One. 1, 2, 3. Dalawa lang. Dalawa lang po. 2, 2. Okay. Sa unang grupo, ito ang gagawin nyo. Itala ang pagkakasunod-sunod na ginagawa ninyo na tungkulin nyo sa sarili nyo habang kayo ay nasa inyong bahay. Sa pangalawang grupo naman, isulat dito, may bibigyan ako nito. Sulat sa gitna, dito, ang ako ay nagbibinata o ako ay nagdadalaga. Saka, pupunan ninyo dito ang mga tungkulin inyong dapat gampanan bilang nagdadalaga o nagbibinata. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Okay, ano po na kayo sa inyong mga kagrupo? Here. Tingnan mo. Paano po pag isa pong babae sa lalaki, ma'am? Dalawa nagdadalaga na po ba yun? Nalagay ba? Kami lalagay pa. Oh. Ako ay Ito po yung ulitin ko ha. Sa unang grupo, ang gagawin nyo, itatalaan nyo dyan ang pagkakasunod-sunod na ginagawa ninyo na tungkulin nyo sa sarili nyo. Habang kayo ay nasa bahay. Ano po yung kalaw? Sa pangalawa, ayan po. Tungkulin nyo na dapat gampanan bilang nagdadalaga o nagbibinata. Maliwanag po ba ulit? Apa? Ano pong kulay? Sa tingin niya po ng 1. Sige po. Ano yung dapat ng bulaklak? Hindi na po, itatalaan nyo lang po. Naiinggit po ba? Ayos lang yan. Madaling din ma'am nag-cover to ma'am. Hindi na po, itatala lang Hindi na po. ma'am, bakit ma'am? Ba't yung kanina meron?
Magtanong lang po kapag hindi naiintindihan, ha? Kapag may iba lang. Gabanin na ito. Pag may bibinata. Sana lang po. Ay, ano lagyan natin dito? Ano ba yun? Opo, kukunin mo. Number 2. Yung group to, ma'am. Yung gampanin. Yung kanin lang. Opo. Tapos na po ba? Oo, tapos na po kami yung group to po. Tagal po nila Charlie. Okay ba pakita po sa atin? Opo, i-represent po ng isa, kahit isang. Sige po, pakita po. Okay. Tapos na po ba? Opo. Okay, group 1. So, present na po. Punta na po ang isang. Ayan. Ayan, group 1. Pakipresenta nga po sa unahan. O ma'am, ito po ang group 1. Pagkagising ako ay naghihilamos at nagtututbrush. Tapos pagtanghali, ako ay naliligo at pagkatapos kumain ako at ulit ay nagtututbrush. At bago matulog, ako ay naglilinis ng aking katawan. At nagpapalit din ng damit na pantulog. Tapos nagtututbrush ulit. Good. Ayan. Maaari niyo bang palakpakan si ang group 1? Okay, pangalawang grupo naman po. Riklon, pakipresenta po sa unahan. Ito po ang aming group 2. Ako, sa gitna po nilagay namin yung ako ay nagbibinata dahil dalaw po kami lalaki. Tapos, yung una po ay maging formal sa kasuotan. Tapos, magpatuli. Tuli ka na. Hindi pa po. Maging responsable. Sa bakasyon, magpapatuli na ako. Tapos, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Tama. Palakpakan din ang group 2. Tandaan mga bata, ang tungkulin po natin sa sariling habang tayo ay nagdadalaga or nagbibinata ay mahalaga. Kaya dapat po sa mga ating natalakay ay dapat po nating sundin at gawin ng maayos. Okay, yun lang po.